Sa mga kapuso natin may tindahan, lagi maging alisto para hindi masalisahan. At ngayon, kahit ang mga lolo at lola, nagagamit na rin ng mga kawatan sa kanilang modus ng pagnanakaw. Narito ang report. Isa lang noon ang bantay ng tindahan na si Girlie ng isang matandang babae ang pumasok sa tindahan. Ni hindi man lang daw sumagi sa isip ni Girlie na si Lola, kawatan pala. Yung matanda kasi medyo short hair siya, tapos medyo blonde yung hair niya, may kulay. Tapos nakasalamin siya, may lipstick siya, nakaayos siya tapos simple lang yung suot niya. Pero ang siste, habang abala si Girlie sa pag-asikaso kay Lola, busy rin sa pagdiskarte ang kanyang kasabwat. Nang tuluyang malingat si Girlie, dumukwang na ang lalaki sa counter saka kinuha ang cellphone na pang-load at agad itong ibinulsa. Business as usual din sa isang branch ng Tronics Imaging Center sa Mandaluyong nang salakayin ito ng isang grupo ng kalalakihan, kabilang na ang isang lolo. Basta mabuti mga igan dahil bawat isa sa kanila may papel na gagampanan sa pananalisi sa shop. Bali si Lolo, siya yung matanong, marami siyang ini-inquire about this, about that. And then may mga questions pa siya na will require our people to get something. At nang pumasok na nga sa loob ang bantay para kunin ang sample na hinihingi na matanda, dumukwang na sa kaha ang isang lalaki at kinuha ang pera, habang isa pa nilang kasama nagsilbing lookout. Ayon kay Police Chief Superintendent Sindak, malaki ginagamit pa ng papel ang mga matatandang kasabwat ng grupo. Distraction is the main puhunan ng mga ganitong grupo. So, ang panglaban sa distraction is yung maintaining yung iyong focus. Ano po? Mga igan, sa panahong tila age doesn't matter na rin ang estilo ng mga kawatan, dapat laging alisto at huwag basta magtiwala. Lalo pat ang pinaghirapan yung negosyo ang nakataya. Ako naman, Arnold Clavio, GMA News.